Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na bumubuhay sa atin araw-araw. Tayo po ay manalangin saglit para po sa ating pag-aaralan ng salita ng Diyos sa araw na ito. Panginoon, kami po aming Diyos Ama sa langit ay nagpapabasba sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu upang sa patuloy namin pag-aaral ng iyong salita, pagbubulay-bulay, kami po, Panginoon, ay patuloy na matututo, lalago, at titibay sa aming pananampalataya na makikita sa aming pagsunod sa iyo araw-araw. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang binigay po ng Panginoon na ating pong pagbubulay-bulay ngayon, andun po sa Awit 118 verse 6. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Ang title po nito, pagkasama mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Sa panahon ngayon, sa mga sitwasyon ngayon, sa mga nangyayari ngayon sa panahon natin, talaga ho, hindi ho na maalis yung mga takot ng mga nangyayari. Time of uncertainty, no? Wala kasing katiyakan, di ba? Ano pa, safe ba tayo lagi, no? Sa mga nangyayari, di ba? So parang pag tinitingnan natin ang nangyayari sa mundo, parang talaga nakakatakot na. May mga big one pa, mga rumors of wars pa, pagtaas ng mga bilihin, no? Sa Europe nga po ay inumpisan na ho nila na talagang wala na ho silang gagamiting pera. Lahat po ay digital na. So sila po kasi ay advanced na bansa at gano'n nila by 2027 po ay no money na talaga do'n. Puro na lang po mga gagamitin nila ay mga digital money na which is napakadelikado po, nakakatakot because yan po ay maaari at mabilis na kontrolin, 'no? Sa atin nga lang po sa Pilipinas, 'di ba? Pagka nawawala ho yung ating mga digital ipon, 'no? Talagang nagkakaproblema ang mga kababayan natin, 'no? Kung ikaw na biktima, alam mong hirap niya, sino hahanapin, saan opisina, 'no? Ano pa lang po 'yun, sa mga pinagsisikapan pa natin, finances. Eh, paano na yung mga disaster after disaster na nagbabadya, 'no? Talagang para bagang sa panahon ngayon nakakatakot ng 'di ba, mabuhay, 'di ba? Pero sabi ng Panginoon, "Huwag kang matakot." 'Yan. Kahit anong mangyari sa mundo kasi nasa Biblia naman na, "In the last days, perilous time will come." 'Di ba? Kahit nag-i-increase daw ang talino, 'di ba, mag-i-increase din yung mga crime na di natin inaasahan, 'di ba? At pati nga identity natin ay puwede na palang nakawin, 'di ba? Merong ngang minsan mata lang 'no, babayaran ka ng ganitong halaga, yung pala kukunin na yung identity mo. So, 'pag tinignan natin sitwasyon ngayon parang wala ng ano, safety 'no, wala ng security 'no, at lalo na sa nangyayari po sa ating bansa, 'di ba? Talagang nakikita po natin ang napakalaking issue ng korapsyon na talagang nakakalungkot dahil apektado ho tayo whether we like it or not. Eh, yan po nangyayari. So, ang mga tao ay nagkakaroon ng takot. Ano ba, may mangyayari pa ba sa bansa natin? Ano ba, ahon pa ba tayo sa hirap? Ano ba, ang mga pagkain ba natin ay magmamahal ba ng husto o pagkakasahin na lang tayo sa sabi nga nila ₱500, 'no? So, marami pong mga tao ngayon ang nabubuhay na sa takot. Pero itong balita at mabuting balita ng Diyos sa atin, whatever the situation, alright? Whatever the mga threats of, mga rumors of war na 'yan, ang sabi ng Panginoon, "Huwag kang matakot." At dito binigyan tayo ng tip ni Lord, para hindi ka matakot, sa Diyos ka sumama. Tanong, kumusta, saan ka at kanino ka sumasama? Sa mga politiko ba, sa mga tao ba, matatalino lang ba, mayaman lang ba, eh, everything is mawawala lahat, no? Kaya dito nais ng Panginoon na siya'y ating kilalanin, kung si Yahweh, kung ang ating Diyos na buhay, ang siya nating kasama at ang sabi po diyan 'no, lagi pang kapiling. Oh, 'pag sinabing lagi, araw-araw sa buhay natin 'yan. Wala na tayong pagkatakot sa buhay kahit ano man ang dumating. Kaya purihin ang Diyos dahil nung tinanggap natin ang ating Kristo, binigay ng Ama sa Langit ang ating Kristo, okay, at inimbita natin sa puso natin, kasama na natin siya
araw-araw. Kaya may programang araw-araw na pagpapala. Hindi lang 'yan sa pera, hindi lang 'yan sa pangangailangan, hindi lang sa pagkain. Araw-araw nating kasama ang Diyos sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagtuturo, ano pa, encourage sa ating mga, pamilya at maging sa ating mga sarili. Ayaw kasi ng Panginoon na nag-iisa lang ang tao. Makita naman natin si Adan pa lang, 'di ba? Sa Genesis chapter 2 verse 18 sinabi ro'n na hindi mabuti sa tao ang nag-iisa, 'no? Minsan, kadalasan pa nga 'pag nag-isa ka mabilis kang nga matakot dahil wala kang kasama, wala kang backup, wala kang support. Sa mga problema naman sa mga mental health, wala kang kausap, 'no? Nagkakaroon tuloy ng, sobrang lungkot, nag-a-isolate hanggang sa magbubulong na lang ang demonyo na magpakamatay na lang, 'di ba? Gano'n pong mga nangyayari. Lalo na ngayon, taas-taas po ng percentage ng mga suicide ng mga tao. Ba't kaya? Kasi nga hindi nila binibigay, pinapagkatiwala ang buhay nila sa Panginoon. And they start to feel na they are alone, lonely, and sad. Pero tandaan po natin, paalala sa atin ng Panginoon, upang ikaw ay hindi mabuhay sa takot, hindi ka mabuhay sa makalungkutan, ang buhay po natin ay atin pong isuko, ipagkatiwala, at ialay sa Panginoon. Nang sa ganon, masasabi mong, hindi ako matatakot sapagkat kasama ko ang Diyos. Hindi lang linggo, pag nagsisimba ka, kundi araw-araw na sa buhay mo. At ang sabi po sa Genesis 28 verse 15, sabi niya, lahat ng aking mga pangako, huwag kang matakot sapagkat ito'y matutupad sapagkat ito'y sinabi ko sa iyo. Okay? Ano ba ang mga pangako na ito ng Panginoon? Bakit ang sarap na ang buhay natin ay makaranas ng pagsama ng Diyos sa buhay natin? Ito po ay nandoon sa awit 118 verse 10 to 14. Ano po? Sabi po rito, siya po ang ating magiging patnubay. Pangalawa, siya ang nasa ating panig. Pangatlo, siya po ang ating magiging sanggalang. Siya po ang ating magiging tulong. Siya po ang ating magiging lakas. Pang-anim, siya po ang ating kapangyarihan. At pangpito, siya po ang ating kaligtasan. Kaya napakasarap po ng isang buhay ng iyong araw-araw na buhay ay makaranas ng pagsama ng Diyos. Siyempre, kailangan mong ang buhay ay maisuko mo sa Panginoon para ang presensya ng Diyos ay laging nasa iyo. Nung may nagtanong, paano mo ba lalaman na at masisigurado na ikaw ay sasamahan ng Diyos? Sa pamamaraan ng iyong pananampalatayang pagtanggap sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kasi sa John 1:12 sinasabi doon, ang sino mang tumanggap sa kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, pag anak ka ng Diyos, talagang sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. At yan ang laging pangako ng Panginoon. Do not be afraid, I am with you. Di ba? I will never leave you nor forsake you. At ito po'y pangako niya pa doon pa sa lumang tipan. No? Bagamat nagkasala nga si Adan, di ba? So, binigyan niya si Eva para may kasama kasi hindi nga po pwede na nag-iisa dahil malungkot. Tapos, sinasamahan pa sila ng Panginoon. Dangan nga lang nagkasala, o di ba, sabi napawalay, ngunit purihin ng Diyos dahil sa Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpapatawad, binigay niya ang Panginoon Kristo sa atin para naman tayo ay makabalik sa Diyos. Kaya si Jesus ang tanging daan ng katotohanan at ang buhay mula sa isang matibay na relasyon at pagsama natin sa Panginoon at ang Panginoon naman ay patuloy na samahan po tayo. Tandaan ho natin, ha? Siya ang patnubay, siya ang gabay, siya ang panig, sanggalang, siya ang tulong na kailangan natin, lakas at kapangyarihan at kaligtasan natin. Kaya mapalad ka kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at nais mong maging mas mapalad pa, okay? Siya ay tanggapin mo bilang tunay mong Panginoong Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. So, ano ibig sabihin dito? Huwag lang sa isip, buksan ang puso, ialay at isuko ang buhay. Mararanasan mo ang pagsama sa iyo ng Diyos. Amen. So, nais po ay manalangin at nais ko ipanalangin ka. Panginoon, maraming po salamat sapagkat pinapaalala mo mula sa iyong salita. Kapag itong si Yahweh ang aming kasama at laging kapiling, hindi na kami matatakot sa buhay.
Kaya Panginoon, ang aking dalangin at ang aming dalangin, tanggalin mo po, Panginoon, ang mga takot namin sa buhay, yung mga worry namin, yung mga anxiety namin, yung mga fear of the unknown namin na naranasan sa buhay na ito. Lord, at kami po ay linisin mo na yung banal na dugo. Kung kami po ay lagi nagdududa, natatakot, Panginoon, at hayaan mo po, Lord, na ang aming puso ay bukas sa iyong mga salita at bukas, Panginoon, sa pagtanggap sa iyo. At ikaw, Panginoon, ay manahan sa puso namin upang, Panginoon, maranasan namin ang iyong pagsama, paggabay, pagtulong sa amin sa araw-araw ng buhay namin ito habang nandito po kami sa lupa. Salamat, Lord, sapagkat napangako mo sa amin. Pag tinanggap ka namin, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, kailanman at sasamahan mo kami araw-araw. Salamat, Panginoon, kaya dalangin ko rin, Lord, sino man po ang may mga sakit karamdaman, Panginoon, sila po ay hipuin mo, paalala mo na hindi ka nawawala. Sila po, Panginoon, ay pinupuntahan mo at inaantay mo ang kanilang pagtawag sa iyo at paghingi ng kagalingan, at sila naman sa pananampalataya nila ay gagaling sapagkat ang nais mo sa mga anak mo, tumatawag na nananampalataya sa iyo, ay makaranas ng pagsama mo araw-araw. Kahit nasa banig ng karamdaman, nasa ospital, nasa trabaho, nasa tahanan, ano man ginagawa sa buhay na ito, nandiyan ka palagi, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan. Kaya naman, pagpalain mo po, Panginoon, maging Lord ng kalalagayan ng aming bayan at sa aming mga kababayang ipalala mo, Lord, na hindi mo kami iniiwanan. Ang kailangan namin gawin, tumawag sa iyo, kumatok sa iyo, humanap sa kalooban mo upang kami pumanatag at matiyak. Araw-araw, sinasamahan mo kami dahil ikaw ang aming Diyos na nais kami ay pagpalain. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So maraming po salamat. Bukas po uli. God bless you.